Magandang buhay mga bata! Welcome sa ating Kwentong May Saysay. Tara na, tuklasin natin ang makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ating alamin kung ano nga ba ang Patakarang Pasipikasyon, ika-9 na linggo. Layunin ng aralin. Una, nabibigyang kahulugan ang pasipikasyon. Ikalawa, natutukoy kung kailan at paano isinagawa ang Patakarang Pasipikasyon sa Pilipinas. At ikatlo, naipaliliwanag ang dahilan kung bakit ito ipinatupad. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Bigyang katwiran ang mga sumusunod na tanong tungkol sa pamahalaang sibil. Unang tanong, sino ang unang gobernador-heneral ng pamahalaang sibil? Ikalawa, ipaliwanag ang estruktura ng pamahalaan sa pamahalaang sibil. At ikatlo, paano nagkaiba ang pamahalaang militar at pamahalaang sibil ng mga Amerikano sa Pilipinas? Ngayong nabalikan na natin ang pamahalaang militar at pamahalaang sibil, tayo ngayon ay dumako sa Patakarang Pasipikasyon. Ito ay patakaran na ipinatupad ng mga Amerikano pagkatapos ng digmaan sa Pilipinas upang sugpuin ang paglaban ng mga Pilipino at itatag ang kanilang pamamahala sa buong kapuluan. Pacification. Ang salitang pacification sa Ingles ay nangangahulugang pagpapatahimik o pagpapayapa. Ngunit sa kasaysayan ng Pilipinas, ito ay ginamit upang ilarawan ang sapilitang pagpapasuko sa mga Pilipino. Bakit ipinatupad ang Patakarang Pasipikasyon? Una, wakasan ang armadong paglaban ng mga Pilipino. Ikalawa, palakasin ang kontrol ng kolonyal na pamahalaan. At ikatlo, mapanatili ang kapayapaan ayon sa pananaw ng United States. Ating alamin ang mga pamamaraang ginamit sa Patakarang Pasipikasyon. Pagpapadala ng sundalo. Nagpadala ang Amerika ng libu-libong sundalo sa Pilipinas upang sugpuin ang mga revolusyonaryo. Ikalawa, reconcentration camps. Sa pilitang inilipat ang mga sibilyan sa mga kampo na binabantayan ng militar sa Batangas, Samar, Laguna at iba pang lugar. Ikatlo, scorched earth policy. Sinusunog ang mga nayon, pananim at alagang hayop upang alisin ang pagkain at suporta ng mga revolusyonaryo. Pang-apat, paghuli sa mga pinuno. Hinuli ang mga lider tulad ni Aguinaldo at Malvar upang pahinain ang kilusan ng kalayaan. Mga batas na ipinatupad sa ilalim ng Patakarang Pasipikasyon. Sedition Law. Ipinagbawal ang suporta sa kalayaan, rebelyon, at pagsasalita laban sa Amerika. Ang paglabag ay may kaparusahang pagkakabilanggo. Brigandage Act. Tinawag na mga tulisan ang natitirang mga mandirigma. Tinrato silang bilang mga kriminal, hindi bilang mga sundalo. At panunumpa ng katapatan. Sa pilitang isinumpa ng mga Pilipino ang katapatan sa Estados Unidos upang ihinto ang paglaban at ipakita ang kontrol. Sa kabila ng pagpigil sa mga karapatan, ating kilalanin ang mga pinuno ng himagsikang lumaban sa mga Amerikano. Emilio Aguinaldo. Nahuli si Aguinaldo noong Marso 23, 1901 sa Palanan, Isabela sa isang lihim na operasyon ni Frederick Funston. Sa ilalim ng Patakarang Pasipikasyon, nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos at nanawagan sa mga Pilipino na itigil na ang paikipaglaban. Miguel Malvar. Pinuno ng Pilipinong hukbo laban sa mga Amerikano na nagmula sa Batangas. Hinarap ng kanyang mga tauhan ang Patakarang Pasipikasyon, kabilang ang sapilitang paglilipat ng mga mamamayan sa mga reconcentration camp at pagsunog sa mga tirahan. Dahil sa kakulangan ng pagkain at armas, napilitang sumuko si Malvar noong Abril 16, 1902 sa Batangas. Simeon Ola. Pinamunuan niya ang mga gerilyang Bicolano
laban sa Amerika. Sa ilalim ng patakarang pasifikasyon, dinakip ang mga taong pinaghihinalaang tumutulong sa mga gerilyang kagaya niya. Dahil dito, sumuko si Ola noong Setyembre 25, 1903. Pagkatapos nito, nagbalik siya sa mapayapang pamumuhay at nagsilbi pa sa pamahalaang lokal. Macario Sakay. Siya ay pinunong lider ng Maynila at naging Pangulo ng Republika ng Katagalugan. Sa panahon ng pasifikasyon, ginamit ng Amerika ang Brigandage Act upang parusahan ang mga lumalaban. Nadakip si Sakay noong Hulyo 1906 matapos siyang mahikayat na sumuko sa pangakong bibigyan siya ng amnestiya. Gayunman, nilitis siya at binitay noong Setyembre 13, 1907. Ngayon, tapos na tayo sa ating aralin. Handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit, paksa, patakarang pasifikasyon. Basahin ang bawat pahayag at punan ang patlang ng tamang sagot. Piliin ang sagot sa kahon na nasa kanan. Para sa unang bilang, patlang ay ang sistemang ipinatupad ng mga Amerikano upang mapayapa ang Pilipinas matapos ang digmaan. Ikalawang bilang, patlang ay isang batas na nagbibigay kapangyarihan sa mga Amerikano na hulihin, ikulong o patawan ng parusa ang mga pinaghihinalaang kalaban ng pamahalaan. Ikatlong bilang, patlang ay siyang naging pinuno ng mga gerilyang Bicolano laban sa pamahalaan ng Amerikano. Ikaapat, patlang ay lider ng mga hukbo sa Batangas na patuloy na lumaban sa kabila ng pananakop ng mga Amerikano. At panghuli, patlang ay nilitis at hinatulan ng kaparusahang bitay dahil sa pamumuno ng himagsikan ng mga Pilipino sa Maynila laban sa mga Amerikano. Ngayon, ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot, pasifikasyon. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, Brigandage Act. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, Simeon Ola. Ikaapat, ang tamang sagot, Miguel Malvar. Panglima, ang tamang sagot, Macario Sakay. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Para sa pangkatang gawain, ang klase ay hahatiin sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng paksa na kanilang tatalakayin sa pamamagitan ng pag-uulat at paglikha ng graphic organizer. Para sa unang pangkat, pamahalaang militar. Ikalawang pangkat, pamahalaang sibil. At ikatlong pangkat, patakarang pasifikasyon. Para naman sa graphic organizer, para sa unang kolum, ibigay ang kahulugan. Ikalawang kolum, paano ipinatupad. At ikatlong kolum, ano ang mga naging positibo at negatibong epekto. Take note, lahat ng miyembro ay inaasahan na magsasalita at magpapaliwanag sa harapan. Tapos na ang pagsusulit at aralin sa araw na ito. Mahusay ang ipinakita mo. Patuloy na matuto, maniwala sa iyong kakayahan at maging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!